Hey guys, so good day sa ating lahat. Meron tayo ditong ECU ng Doxo, Aerox, and then receiver. So ito halos parehas lang naman ang mga Yamaha na mga scooter. So ito ay about sa programming. So ang purpose ng video na to ngayong araw, so ipapakita ko sa inyo yung paano gamitin yung simulator sa pagte-test kung naka-pair yung ECU dito sa ECU or receiver dito sa ECU. So may mga video naman ako na yung remote ay paano mag-register doon sa receiver. And then yung receiver naman paano i-register dito sa ECU. So may dalawang klase tayo na gagawin dito sa ECU. Yung isa off yung smart key, yung isa naman yung i-reset natin yung smart key. Okay? ECU yung gagalawin natin doon. So ngayon ipapakita ko sa inyo paano yung pin out dito sa simulator natin. Okay? So ito problema ng karamihan to. So kung paano i-connect yung receiver sa ECU na walang motor, na gamit lang yung simulator. Okay? So gamit yung ating smart FI. So baybayin nyo guys yung gagawin ko ngayong araw. Okay guys, so itong receiver at fob ay naka-pair na. Ayan. Okay, so narinig nyo. Nagpe-pair. And then pag pinindot ko yung knob, magre-response ngayon yung remote. Ayan, kita nyo. Ayan, umiilaw, diba? Umiilaw siya. So ibig sabihin, naka-pair na yung receiver sa remote at yung remote naka-pair na din sa receiver. So vice versa, naka-pair na silang dalawa. Ngayon, ang tanong ngayon dyan, paano natin malalaman kung naka-connect na yung receiver sa ECU gamit yung ating simulator? Siyempre pag sa motor mabilis lang natin matrace kasi may motor. Paano naman pag pinadala sa ating receiver lang at ECU, so wala yung motor? So itong simulator nagsisilbi siyang siya yung pinakamotor. Ngayon paano natin siya papaganahin? So ganito. Okay, so parang motor din, i-click natin yung knob switch. Ito ay Yamaha, so Yamaha ito. So i-click natin yan, so iilaw yung solenoid valve and then i-on natin yung switch. So pag on natin, dapat mamamatay na yung smart key. So ito kasi, itong receiver at yung ECU, naka-pair na yan. So na-pair na siya. Ngayon, bakit nagbi-blink pa rin yung key programming? So ibig sabihin, kumbaga, pagkakamala natin na hindi pa rin siya naka-pair. So, nakailang ulit na tayo magre-program nito, hindi pa rin siya naka-pair kasi nagbi-blink. So, ganito gagawin natin. Ganito pagka-troubleshoot. Una natin kakabisaduhin itong mga wire na to. So, saan ba natin i-connect yan sa ECU? Ganito gagawin natin. Okay? So, tingnan nyo ha. Bilang kayo ng 1, 2 sa dulo. Yun yung positive. Yung red na yan, yung positive. Galing yan mismo sa input na 12 volts. Okay? So, hindi siya dumadaan sa ignition switch. Okay, so ito yung nagsisilbing ignition switch. Ngayon, pangalawa yon. So, sa pinakadulo naman, ito ay sa third layer ha. So, ito yung palatandaan. Sa pinakadulo naman, yun yung ignition switch. Positive din yun. Yan yung red, may white. So, yun naman yung pag-on. Papasok yung power supply. 12 volts. And then, bilang kayo doon, mula sa dulo, 1, 2, 3. Yung pangatlo na yun, yun yung ground. Okay? Negative yung black na to, ayan yung black. Tapos dito rin, ayan, so mapapansin nyo dito, bilang din kayo dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mula doon naman, 7, negative din siya. Okay. So tingnan natin yung mangyayari kapag binubunot natin yung bawat pin na yan at kapag naka-pair na. So ngayon, nagbi-blink pa rin siya. Nakatama naman yung pin natin. So sa baba naman, nakita nyo blue, yellow. Ibig sabihin, yung blue yellow na yan, ano siya, K-line. Okay. So ito kasing ECU na to, may K-line at mayroon siyang receiver. So ang linya ng K-line at ang linya ng receiver iisa. So paano ngayon natin pagsasabayin yung K-line saka yung receiver diyan? Okay, sa ibang mga motor kasi ang nakalagay lang diyan ay receiver lang. Yung galing sa receiver. At yung K-line napupunta sa ibang mga linya. Ngayon, sa Doxo kasi pinag-isa. Yan na yung K-line, yan na yung receiver, yan na yung panel, yan na yung ABS. Kung baka pinag-isa sa isang line. So paano natin ngayon malalaman na okay na siya? Ayan, nagbi-blink pa rin siya, no? Ang gagawin natin ngayon, hahanapin natin yung isang K-line. So dalawa kasi itong nakaabang dito sa mga pinato. So hanapin natin yung blue, yellow. Ayan, so mapapansin nyo. So hindi naman natin madidikit doon kasi isa lang yung pin. Okay? So ngayon, hahanapin natin yung K-line out. Okay. Ang K-line out ng linya ay yung blue and blue yung socket. Ito, blue siya.
So K-line out tawag yan. Ang gagawin natin sa dalawa na yan, pagsasamahin natin. Okay, so tingnan nyo ha. Gamit lang ako ng tweezer muna. Okay, pagsasamahin natin para pwede natin tanggalin mamaya. Kasi pag gininang natin, wala nang tanggalan yan. So naikabit ko na isa. And then ikabit natin yung isa na to. Okay, so pagkabit natin yan, pansinin mo. Ayun, di ba namatay na siya? So yun. So nakakabit na yung ating jumper. Ulitin ko ha. Off. Sunod unang sunod on natin. Ayun. So tingnan natin kung magbi-blink pa. Okay? So hindi na nagbi-blink. Ngayon, tulad ng sinabi ko kayo na tanggalin natin yung isa-isang mga pin na yan kung ano mangyayari. So tanggalin natin yung ground na to sa taas. Ayan. So off. Pwede ba nawala ba yon? On. O di ba nagbi-blink pa rin? Okay? So mahalaga yung ground na ito. May mga ECU kasi na okay na siya na ito yung ground. Pero ngayon sa Doxo type, ayan. So baka may kapares din tong ma-encounter nyo. So subukan nyo ilagay doon sa pinaka pump ito mula sa dulo. Ayan o, tingnan namatay. Okay? So sana nasundan nyo tong simpleng tutorial about kasi doon sa pagpo-programming. So may mga video naman ako pinakita paano mag-flash ng program para mag-off or reset yung ating ECM ID. Okay? So magandang araw sa ating lahat.